Good morning po sa lahat. This time, magre-review po tayo ng bookshelf speaker. So, sa nasabi ko last time, hindi lang motor yung hilig natin. So, ngayon, audiophile naman tayo. So, let us review the Edifier S880BB Mark II. So, yes, Mark II po siya. Upgraded po yung mga features, and this version came out this first quarter of 2025. So let us review kung ano yung mga features at i-test din natin yung kanyang sound quality. So this time we'll unbox specs review and apps regarding sa ating bagong speaker. So let us unbox our speaker. Okay, what's inside the box right now is the first is the remote control, which is rechargeable. So that's it, a circular type of remote control. So we'll discuss this on the other video. We'll first introduce our product, then this box is, it comes with a cable from our source, from the active speaker to the passive speaker, then manuals. This is it. The USB Type-C to USB Type-C type of cable is also included here. The power cable or the power source cable. Okay. It has also some this is the 3.5 to RCA and the RCA to RCA. So there's a lack of fiber optic cable here. So we will going to check the shipping if there's a lacking of fiber optic. So po wala sa po siyang dalang fiber optic cable or the optical cable. So hindi na naman natin need yan as of this time. We have the what you call this, the Bluetooth connectivity. So features po nito is may Bluetooth na 5.3 version. So let us also check the speaker. Okay, may kabigatan po siya, almost 3 kilos yata. Okay, so features of our speaker, we have the LDAC right here, the high-res audio, high-res audio wireless. So it is supported all, and this is 88 watts RMS type of bookshelf speaker.
So let us see the speaker unit. So sa mga may balak pong bumili or nag-search nitong bookshelf speaker natin, so tayo pong unang review nito as in Tagalog version. Sa nakita ko sa online, konti pa lang naka-review nito kasi bagong model pa lang. So careful na lang yung packaging. Ayan. So may pagka-cute din itong speaker. Hindi ito masyadong malaking speaker. So ayan. So well built siya, mabigat sa harap. Ayan. This is 2.5 inch yung subwoofer at saka almost 1 inch yung tweeter. Ito yung kanyang active speaker, which is yung kanyang exhaust ng sub ay sa likod with 3 knobs, the volume, the tweeter, and the bass dials. Let us check the passive speaker right now. So this is it. May terminal port lang siya dito sa likod. So hindi po ito powered, yung isa lang. As reference for the speaker, meron po siyang width na o thickness na around 13 cm or mga 5 inch. Then yung kanyang height is around 9 inch, 5 by 9, and ang kanyang deep is around 7 inches. So try natin i-test ito sa ating phone. So gumagamit po ito ng Qualcomm aptX na codec. So i-assemble ko muna at saka i-try natin i-test. So magre-review pa tayo ng mga kanyang sound test, pero sa ngayon kasi alanganin, medyo maingay yung ating environment. Mag-test na lang tayo sa fully sealed at saka noise cancelled na environment. So sa ngayon medyo mainit dito sa lugar namin at saka maingay yung electric fan dun sa harapan. Magtitest lang tayo ng kanyang sound quality based sa actual environment, hindi sa studio type. So itong speaker pwede din itong ikabit sa PC. Doon kanina yung USB type C, pwede rin yung ikabit sa inyong phone na type C or sa likod ng inyong desktop na may type C port, MacBook, laptops with type C type of cable port. So yon. So let us check right now the sound quality. Try natin. So ganyan. This is the left speaker. So try natin i-incline and the power cable.
So, bago natin i-test, pakita ko muna yung mga port pala. So, dito, we have the dual RCA input sa kanyang likuran. We have the coaxial port. We have the USB Type-C and the optical port dito. And also, we have the sub-out kung gusto nyong mas malaki yung bus. Then, sa ibaba yung out niya papuntang passive speaker and the power input port. So there's also a power switch right here under the three knobs. So this is the dial for the high or the the bass. In the middle is the treble, and also on the upper is the volume. So infinite yung kanyang dial sa volume. So wala siyang max. Unlike sa ating bass and treble. So may mid click siya sa ating bass and treble. So up to the maximum. Ayan. Okay, so let us test right now our unit. So, ang kanyang cable medyo mahaba ito. Mga almost 2.5 meters yata yung kanyang audio cable. So pag ingatan lang ito, there's 4 pins sa loob. Medyo special itong kable, so mahirap hanapin pag nasira. So ingatan na lang. If you can see, may LCD dito sa harapan. So may status siya kung naka-Bluetooth. For example, pipili tayo ng source dito. Optical, coaxial, mag-iiba-iba ito yung mga kanyang display dyan. USB and line in 1, line in 2, and may dedicated siyang Bluetooth na button mismo dito sa ating kanyang remote. So kung gusto niyo talaga makita yung lahat ng features na diyan sa website ni Edifier, andun sa user manual niya. So ito is just unboxing and presenting the unit para sa mga aware na gustong bumili ng Edifier S880DB Mark II. So let us now try the features regarding dun sa phone app. Okay, let us check the features dito sa ating remote. Kanina, as I said, yung source niya, pwede nating mapili dito sa ating remote. So ito, select natin, coaxial, yan. Nag-iiba-iba po yung mga features dyan. Line in 2, yan, Bluetooth.
So ngayon, try natin itong ating isang music na ipi-play. Medyo babaan mo lang natin muna. So medyo malayo ako sa microphone kasi itutok natin dito sa ating speaker. So the first music we will play. Lipat tayo sa classic. Dito sa customize, pwede natin taasan yung bass. Okay, so lipat na tayo sa ibang type ng music. Try natin sa iba. May delay sa mga 3 seconds. Ayan po, medyo clear ang lahat ng quality ng sound niya sa tweeter, mid, at saka yung bass, soft lang. Hindi siya ganun ka boomy type of bass kasi maliit yung ating speaker. So sa gustong magkaroon ng malakas na baho is kabit lang tayo sa sub out, pili ng isang subwoofer. So far sa akin okay na tong setup na to. Pag idinikit mo pa yan konti dun sa wall, yung bass niyan is magbibilog pa o may ipapunch pa siya. So let us test again another type of music. So sa napansin ko yung up niya medyo delay sa volume, pero kung dito na sa player mas mabilis yung kanyang response. So ito, ayan, try natin.
is almost 1 meter dun sa speaker. So try din natin mamaya sorry sa mga interruption kasi naka-online. Kung may i-measure natin yung decibels niya, kung may dito pa tayo sa ating application. So next, so saan yung mga pakinggan yung kanyang sound quality. So right now, magte-test pa tayo ng kanyang decibels. If accurate itong ating meter dito, try natin. So sa settings, frequency weight, dB. So dB tayo. Ayan. So ngayon pa lang may nagre-record na siya. So try natin na magpi-play tayo ng ating sound. So try natin mag-play ng sound and measure natin yung kanyang noise level sa dB na unit. So try natin. Ayan. Dito, saan natin natin? Dynamic tayo, dynamic ka. So lakasan natin. Napansin natin sa kanyang average dun kanina, that is 57, then the maximum is 80 dB. So ayan, sa mga gustong check na kanyang noise level, so play tayo ulit ng isang music, then we will conclude ang ating speaker. So, ayan. Okay.
So sa na-review natin regarding sa kanyang audio, super clear. Yung volume niya kahit i-high, walang rattle sound na marinig. Super smooth pa rin yung bass at saka walang muddy na high or ng mid. So far sa akin, itong performance ng speaker na ito is very satisfied talaga ako dito. So sa mga gustong bibili nitong unit, this is bago pa lang lumabas sa market. Itong video na to is para po sa inyo. Reference for the sound quality and the features. Ayan. And hope na may natutunan kayo dito regarding sa ating apps. So mas maganda kasi ikabit dito yung may Qualcomm aptX din na feature yung phone nyo para compatible sila sa codec ng inyong speaker. So ayan, hope na may na-learn kayo dito. Okay, as of this time, yun lang po yung mga details nating magbibigay dito regarding sa ating Edifier S8 ETDB Mark II. So, regarding sa mga details, kabuang details, specs nitong ating speaker is just visit the website of Edifier and check all the features. User manual, pwede kayong maka-download doon. And as I said, magti-test pa tayo ng ibang features nito, and as of this time, unboxing and basic information lang po dito ang mabibigay natin sa ating video. So, salamat sa pag-support and panonood dito sa ating channel. Hope na may napulot naman kayong impormasyon, not only on the other topic natin dito. So, sa mga bagong in-introduce natin dito regarding sa technology, hope na magsusupport pa rin kayo sa ating channel. So, thank you once again and have a nice day. Babush!